Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi mga kaagapay. Isang mabiyaya, maalwan, malamig at medyo mapagbulay na gabi po sa inyong mga kaagapay po natin na talagang hindi naglilipat ng inyong mga talapihitan mula umaga, tanghali hanggang gabi. Nakatutok, kasama ang mga radyo po ninyo at mga cellphone app upang pakinggan at tunghayan ang mga programa natin na pinapakinggan sa pagising sa umaga hanggang sa tayo ay tuloy na humimlay, lalo na sa gabing ito na masarap, maghalo-kip-kipan, manood, magbasa at magkaroon ng maraming oras na gumawa ng mga bagay na hindi natin nagagawa sa mga regular na panahon na tayo ay abala sa mga gawain lalo na nung papalapit ang Kapaskuhan. Now, a few days after Christmas, narito tayo ngayon, nagbubulay at siguro ay nagsasaalang-alang ng mga bagay na kapaki-pakinabang na gawin bago tayo tuluyang humarap sa pagpapalit ng taon. Malaki po aking sapantahan na ito'y halo-halong emosyon sapagkat nakatawid tayo sa buong 2024. Taglay ang mga hamon, mga pagsubok, kagalingan sa mga sakit, mga breakthroughs, bagong trabaho, transitions, mga bagong kabanata ng ating mga buhay. Iba ay bagong kasal, yung iba ay engage, yung iba ay nagkaroon ng anak, nagkaroon ng nag-aaral sa kolehiyo, ng ibang bansa, o kaya naman nagkaroon talaga ng mga major shift. Ano man po yung pinagdaanan, what a way to invite ourselves, as the year is about to unfold, to come to God, be thankful, be grateful, be reflective, and embrace a lot of mga messages that we have learned na nakaraang ngayon ay 12 buwan na. At sa paglipas ng pahina po ng taon, baon-baon natin ang mga hindi kumukupas na kagustuhan na maparangalan ng Diyos at mabuhay para sa Kanyang kalooban. Isang pagbulay na gabi po sa inyo lahat. Narito na naman ang mga kasama po ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center para sa pinakahuling episode for 2024 ng Heartline Monday Edition. Ito po ang inyong kaibigan, si Pastor Archie de la Cruz, kasama ang resident psychotherapist ng Amara na si Doc Alain Dizon. Ayun. What a pinkish way to end the year, Doc Alain. How are you? If there's one thing to describe your 2024, ano yun? One or two words siguro to describe your 2024. Why? Hindi ako prepared sa tanong na yan. Probably it's challenging and Challenging. hindi, marami din akong mga realization about myself. Marami kang introspection ng 2024. Na I thought okay na ako pero hindi pa pala. Yung mga ganong example. At sabi nga, it's okay to not be okay. Sabi ng K-drama, tsaka sabi ng book ni Dr. Rico Villanueva. Oh, I saw that book. Hindi ko nga lang siya nabasa pa. Kasi wala akong copy. So, ipa talaga tayo Oo nga eh. Anyways, advance Happy New Year po sa inyo. Just like Doc Alain, the Lord may be bringing us o dinadala tayo ng Diyos sa mga yugto na tayo ay humihinto, at binabalikan yung nakaraang 12 buwan. At it's not perfect at parang feeling natin hindi pa rin tayo okay, pero it's okay to not be okay. At least honest tayo sa ating sarili. Parang yung project mo, yung vlog mo yan. Vlog ba? Vlog. Hindi pala, iba pala yung vlog sa Pag vlog, may video siya. Pero pag vlog, it's more on writing. Okay. May bago-bago ba sa iyong Simple Try? Wow. Well, the more I write some of my reflections like you said, there are a few things that I've discovered about myself. May mga bagay ako hindi ko ma-let go. Na dapat kong i-let go na siya because it's not helping in my walk with the Lord. So, isa yan sa mga recent
realization that I have. Mhm. So, yun din ang hiningi ko ng mga prayer. Na kasi sabi nga no aking isang elder sa church, just pray for a heart that loves the Lord with all our hearts, mind, soul, and strength. Kasi yun lang talaga ang way para ma-resolve yung ating mga issues. Kasi may mga times, I don't know with you, sa ating mga kaagapay or sa ibang mga leaders na nakikinig din or pastors, or member ng mga congregation, in dealing with our own issues, we need to admit, acknowledge na may mga, let's say, for the lack of better term, may mga sin tayo na we love to do. Yung mga habitual sins. Habitual sin. Oo, Christian ka na, akala mo completely wala na, pero... Oo. Kasi some conservative will actually say na dapat Christian ka na, dapat hindi mo na nararamdaman or ginagawa. But the more I study and read about what we do in our profession, the more I come to understand why there are things that we cannot let go despite of it's unhealthy or hindi siya nakakatulong, but on the spiritual aspect of it, because we have to look things in our life holistically. So on the spiritual aspect of it, God has actually have a purpose kung bakit may mga ongoing pa rin tayong mga struggles, sins or weaknesses that somehow affects yung ating faith, yung ating walk with the Lord. And in my case, I discovered na it actually helps me to bring me more closer to Him, strengthen my faith even more, and actually to prevent myself from becoming prideful. Kasi yung ating mga weaknesses, ating mga challenges actually humbles us. So, kasi sa ginagawa natin, sabi nga, minsan nga pag sa church, ito yung the famous Dr. Ali, sabi ko, don't say that. And I know, being in my old life, I used to desire to be famous and all that. There is a tendency there na kung sakaling wala ako ng mga cross na sinasabi ni Paul or ano nga yung sa Roman 7, yung thorn in the flesh. I think it can get into my head Pwede akong yumabang. Totoo So, somehow, I have become thankful na rin at the same time as I reflect back for the past year na the Lord has been so gracious and merciful to me and forgiving because it actually humbles me and make me realize na, Lord, I am no different from other people who also longing and longing for your presence, lost in this world. Because natagpuan ko nga siya, pero yun nga, may mga issues. So yun nga, bino-work ng Lord towards Christ-likeness. Kasi yun naman ang goal ng ating faith. Amen. So, ang dami ko sinabi, umpisa pa lang. No, that's fine. No, actually, ang intention natin, namin mga kaagapay, simula na sa last episode na ito ay to invite you, anyayahan po kayo, na magkaroon tayo sa araw na ito, o gabing ito, o kaya bukas, we still have December 31, para magkaroon ng paghinto, pagbubulay, pananahimik, at pagkaroon ng inventory. Kung kayo po ay gumagamit ng mga planner, mga diary, at mga journal, oo nga So, bago tayo magsimulang magsulat ng mga plano natin sa taong 2025, bakit hindi po tayo magbalik tanaw sa quick glance yung sa 2024 at magkaroon tayo ng kagaya ni Doc Alaynay, the more that we realize our nothingness, our sinfulness, and vulnerability before the Lord. And the more that we get to humble ourselves, the more that we realize our deep need for God. Yes. And it's almost unimaginable to face 2025 na andyan pa rin yung sarili nating plano, personal pursuit of happiness, yung mga kagustuhan natin na hindi natin sigurado kung kalooban o sang-ayon ba sa kalooban ng Diyos. So, yun ang invitation kasi ng pagsasara ng taon na sa ating lumalawak at nagiging wangis ni Kristo na at parang ng pag-iisip ay we get to realize that all experience happened for a purpose. Even yung mga unmindful decision natin, they are meant to teach us lessons, hindi ba? Kaya ang experience, nagiging learned experience na siya ngayon. At sana hindi na siya maulit.
Naalala ko, parang may sinabi ka kanina, realize ko din, speaking about may mga bagay na gusto kong gawin pero hindi ko magawa. At may mga bagay na hindi ko dapat gawin pero ginagawa ko. No? Yeah. Romans 7. Oh, yun yung parang yung mga tinik sa laman, or thorn in the flesh that Paul was saying na reflects the vulnerability natin bilang mga tao. Pero ganun pa man, I hope po hindi ko alam ilan po sa inyo ngayon ang grateful na after Christmas wala kayong pasok, nag-file po kayo ng leave. O kaya naman ay talagang nasa bakasyon ng grande ko ngayon, marami kayong nakatiwangwang, nakahiga, nag-reading, nagbabasa. O kaya ay nasa probinsya at marami kayong mga unhurried, mga not so toxic moments. Savor that because ilang tulog na lang, sasabak na tayo sa panibagong taon. Anyway, so kayo po ay bagong tutok. Welcome po sa programang Heartline. Kasama pa rin mga kaibigan ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center. At dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At nagpapasalamat tayo sapagkat suot ko ngayon for the first time ang regalo po ng KBP at DZAS. Salamat po dito at magkakaroon si Doc Alenian very soon. Talaga. Kasi bibigay po niya sa akin yung jacket niya. Anyways, okay. Anyways, just in case meron po sa inyong gusto makibahagi at sana po ipagbigyan niyo po kami sa aming kagustuhan, kung ito po isang live and engaging program, maaari po kayo magbigay ng inyo pong mga suhestyon, mga katanungan, mga paglilinaw sa atin po mga cellphone app. Ito po ay cellphone numbers, meaning 0916-296-6620 para sa mga Globe users, 0999-223-5671 and 0961-784-9351 para naman sa mga smart users. At tayo po ay magkakasama sa loob ng 1.5 oras ng Usapang Puso, Mental Health, mga reflections for 2024, at mga ating functionalities and sanities samantalang nagsasara po ang taon, magbubukas ang panibagong taon naman. At tayo po ay napapakinggan mga kaagapay, okay, sa via online streaming app ng febc.ph. At sa magitan ng mga cellphone app ay pwede po ninyong i-download. Ito po sa mga Apple at saka sa Play Store po ninyo, FEBC PH Stream. Yeah, whether you are in the Philippines, outside Metro Manila, nasa ibang kalupaan, nasa ibang bansa, maaari niyo pong mapakinggan ang mga programa natin dito. At dahil po yan sa mga very tedious at diligent hardworking men, nakasama po natin sa production si Kuya Reggie Villena, yung ating RTV team, si Kuya Wen Balatukan, at yung mga broadcast engineers natin na walang holiday na nandun pa rin sa Bukawi. Anyways, kanyo po na late nag-celebrate ng Christmas, Merry Christmas and a happy, blessed, and hopeful New Year po sa ating lahat. As I said kanina, ito po yung oras para tayo magbalik tanaw din, magpasalamat, magbulay, at entertain iba po natin mga questions sa natanggap po natin sa gabing ito. Doc Alain, in one of our recent para mga episodes, we realized na even during holidays, lalo na post-holidays, tumataas at yung mga cases natin for counseling. Na pagkatapos ng holidays. Ano yung mga ina-anticipate natin considering yung mga past years natin, talagang dumadami talaga after Christmas and New Year yung mga kumukonsulta sa counseling profession natin. Because during this season, yung Christmas and maraming holidays kasi. Okay. So maraming pagkakataon yung mga pamilya, yung mga hindi magkakaibigan, nagkikita-kita silang muli, and they spend longer time than before. Okay. So sa mga ganitong gathering, nagkakaroon sila ng mga conversation that somehow triggers some issues in the past. Yung iba nga, napipilitan lang pumunta sa mga reunion. Oo. Iba nga ayaw pumunta, especially maraming reason. Yung iba dahil single pa rin, ayaw matanong kung bakit wala pang asawa, wala pang family, sa mga single. So there are many factors and struggles that you can actually think of kung bakit may mga issue nagmamaterialize or emerge yung mga issues ng mga tao to the point affects the way they think about the way
way they feel about themselves, especially as they enter the new year. Yeah. So, yung iba, they feeling, pagpasok ng taon, instead na maging hopeful ba? Yeah, Maging hopeful. positive, nagkakaroon ng opposite feeling na parang they need to seek help. Kaya Despair. dumadami din. Oo, despair. Mm-mm. Sana naman hindi hopelessness kasi Ah. ang hirap din niya, bagong taon, mas maganda matutunan nating i-look forward Yeah. yung New Year instead of focusing more. Pero yun nga, totoo ka. Mm-mm. Ito yung mga gantong trigger during the holidays with some people in our life na hindi natin masyadong Yeah. ganun kamahal. Yun lang yung term. Mm-mm. Or yung mga issues tayo in the past na hindi pa napag-uusapan. These Mm-mm. things can trigger and can affect Mm-mm. our mental health negatively. So some people actually seek help during this time. Right. Na-imagine ko tuloy yung mga kliyente natin na Gen Z because ang pagkapalit ng taon may mean another bouts of uncertainties and ambiguities sa kanila. There's another factor. Para nung pandemic, no, most people get triggered by their own mental health issues because of the uncertainty. Uncertainty kasi, it causes anxiety. Okay, yeah. And overthinking. For some people, it causes them to worry too much and to have some Stress. fear. So, yung iba ka naglilid pa sa panic and anxiety Yeah. attack. Mm-mm. So, uncertainties can actually affect us. But if you know how to manage our expectations, manage our thoughts, may iwasan natin itong mga ganitong unnecessary and insignificant experiences that affects our mental well-being. In the occasion mga kaagapay, kung kayo ay Gen Z o Millennial o Alpha Generation o Baby Boomer, no? At you feel like you can relate Lahat sa... generation na to, no? Actually, oo parang nakita ko, Doc, no, na regardless of our generation, ang pagkapalit ng taon ay lagi may pinaghalong kasabikan at pagkatakot, pangamba at pag-aalala. So, kaya hindi nakapagtataka na even before na-recognize yung this most anxious generation in Gen Z, talagang sa counseling work natin, talagang alam mo na marami talaga yung nagkakaroon ng mga mental health issues seeking professional help. Bigla ko napatanong sa self ko, ako ba? How do I feel every time the new year change, the year changes? Oo. Halo, di ba? May mga bagay kang look forward, pero may mga bagay kang parang, really, is gonna happen? Mangyayari nga ba? Ako magpapaka-vulnerable ako at the moment. Every time the new year is coming to an end and the new year will come, I have this... hindi naman fear more on lament ba? Lament, okay. Because sabi ko, another year will end. Ano ba nangyari? Tapos, the new year will come, ibig sabihin, tatanda na naman ako. So, isa yun sa mga, isa yun sa mga common. issues ko. Common ba? Kasi ako lang yung parang, ayun, maladagan na naman another year yung age ko, parang ganon. And I think hindi lang naman, especially kapag ikaw ay single. Diba? Minsan nag-iisip ka as you grow older, sometimes you fear to be alone. So ako ba, naiisip ko minsan, natatakot ako hindi naman. Okay. It's just that, siguro more on getting old. So yun ang, hindi naman ang anxiety, but more on, naiisip ko siya. Pero after ilang months, nawawala naman siya. After 2-3 months, okay na ulit ako. Pag naka-adjust na tayo, pagka nagsimula ka ng mag-observe ng routine, ng functions, deliverables, no? At magsimula ka ng tumulong sa mga taong nangailangan ng counseling and psychotherapy, you realize na the meaning at saka sense of purpose is beginning to be on the road again. No? Well, it's part of naman na ng lifestyle ko, ika nga, because I look at this profession as a calling. For some, we call it a vocation. So, naging part na siya ng lifestyle ko and really very fulfilling, satisfying naman tong ginagawa natin. Yes. Because you know that you are not doing it just for yourself, but also to give honor and glory to our Creator, to our Lord, and presenting ourselves as vessels
as channels of healing and transformation to most people. So, yeah, it helps me realize na oo nga, it really doesn't matter yung mga fear na naiisip ko about myself. Kapag ando na at ginagawa na ulit. So, it helps to remind me of my purpose nga. Then, pag nalaman ko yon, sige, okay na ulit. Happy na ulit. Kaya, importante malaman po natin mga kaagapay ang ating meaning and purpose ng ating life. Why we are existing in this world. At para kayo na po ba tayo bumabangon? Wow. Sabi nga ng commercial. Ng kape. Diba? Pero seryoso, it's always good to remind ourselves, ano ba yung primary purposes natin, drivers and motivations kung bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Yeah, kaya nakaka-survive every year because we need to be grounded with ourselves. At ano nga ba talaga ang dahilan mo kung bakit ikaw ay humihinga, bumabangon, at ginagawa ang mga ginagawa mo every day. Yeah, para kayo nakababangon. Exactly. At shoutout po sa mga kaibigan po natin, kaagapay natin sa Christian Gospel Church, no? At Ate Eden Salta, si Ate Lita Alfonso, Kuya Bilyong, at saka si Ate Narsing mula sa Panipuan United Methodist Church na ngayon ay nakikinig din. Happy New Year po sa inyo dyan, Salta family at saka Alfonso family. Ganun din kay Ate Mirna Deximo. Asis, Happy New Year po sa inyo. Si Ate Fe Magpok, kasama nakikinig ngayon malamang si Yuri Magpok. Happy New Year po sa inyo, Ate Fe, at may God's choices blessings overtake you and your household. At yung mga kapatiran po natin sa Sambahang Kristiyano sa Marulas, dyan po sa Sambahang Kristiyano sa Karuhatan, Happy New Year kay Pastor Eliel, at saka sa inyo pong church, at maging dyan po sa Epata Christian Baptist Church sa Phase 4 Bagong Silang kay Eleonora Santos Aquino, at maging po sa sa church ni Tito Glenn sa Cabiao United Methodist Church. Happy New Year, Tito Glenn at Tita Maros, at maging kay Nia Matglid, maging sa Carmen United Methodist Church. Diyan po sa bandang Carmen, Zaragoza, Nueva Ecija. Happy New Year po sa inyo mga kapatiran kay Tita Elde de la Cruz, Tita Roda de la Cruz, Ninong Jay de la Cruz at Ninang Guy de la Cruz. Happy New Year po sa inyo mga kamag-anak at mga tuyuhin ko yan na laging nakikinig din. Doc, may mga gusto kang batiin at pagkatapos na isundan na rin, in the occasion na we recognize that the doors and windows of Amara will open again very, very soon para sa pag-accommodate ng mga cases that we are anticipating sa pagpalit ng taon. Alright, so shout out po sa aking church, sa Jesus Flock Gateway Church, sa aming senior pastor, si Pastor Jerome Ocampo, at saka si Ate Abel, ang kanyang wife. And of course, sa mga specific friends inside the church na regular po nakikinig, especially pag ako ang kasama dito ni Pastor Archie or ni Mami May sa edition ng Heartline. Si Jael, tsaka si Richard, na napaka-busy this year kaya hindi pa kami nagkikita, tsaka si Tetep ang kanilang anak. Ganoon din sa mag-asawa ni Sally, tsaka ni Francis, shout out sa inyo at happy listening. At ganoon din sa ating mga regular na tagapakinig sa Bataan, si Ate Janet, ang kanyang mga anak na si Japet, si Jonah, at saka si Joshua, at ang kanyang mga wife. Si Joshua lang yata may asawa doon, at saka yung kanyang anak. Hopefully, you are listening pa rin kahit busy sa preparation for the New Year celebration. Ano po? Maraming nililechon siguro sila, Jonah. Oo, siguro maraming pa-order kaya medyo busy kayo. But anyway, keep us in your background para kayo ay habang nagtatrabaho ay natututo din mula sa amin. And shout out din sa ngayong bakasyon na ang Jesus Flock Academy, and hopefully pagpasok ng taon you are ready to conquer again the National Student Convention competition sa Dumaguete. So God bless sa inyong mga participants there. And yun lang sa ngayon. Pag may nalala ako, mamaya ulit natin babatin siya. Shout out sa inyo and magandang gabi po. Now, when it comes to services naman, sa Amara Counseling and Training Center, 2025 will be our 10th year. Wow! So, isang dekada na po kami nagpo-provide ng healing process and transformation through the profession of counseling and psychotherapy. So, if you want to get in touch with us, just feel free to like and follow our Facebook page. Just type in Amara Counseling and Training Center para alam niyo po kung ano mga ganap, at nakapost din po doon ang mga services that we provide, including individual counseling, couples or marriage
counseling, family counseling, and group counseling upon request. And of course, we also provide din po naman ng online counseling on the platforms that you prefer to use kung medyo malayo po kayo kasi we are located at number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Commonwealth, Quezon City. May Commonwealth na Oo, para mas madali kasi saan ba yung Barangay Holy Spirit? Oo nga eh, oo. So sa may Commonwealth po yan, okay, ang daan. And yung number po namin, cellphone number, you can also text or call us at 0995-203-2231. Again, the 0995-203-2231. We also provide po psychoeducational seminars, workshops po on different mental health topics and counseling skills. If you want to learn, especially mga leaders po sa mga churches, we can also provide that. Just send us an invitation letter to do detailing all the information that you want us to do for your organization or institution. Send us an email po sa amaracenter2015@gmail.com. So lahat po yung lowercase, no blank space. Isang word lang po, amaracenter2015@gmail.com. At lahat po ng contact details ay nandun po again sa aming Facebook page, Amara Counseling and Training Center. So ayan. Ayan, very good. That's very mouthful at Sobra. hopefully po dahil na madalas nyo naman napapakinggan sa amin ng mga bagay nito, allow us to be of help to you, especially sa pagbubukas po ng mga taon. Yun, anyways. Sabi ng una nating listener, good evening po, Happy New Year. Namatayan po kami ng nanay 2 months ago. Napakahirap po nito, lalo nitong paparating pagkatapos ng Pasko. Ako po ay bunso sa 4 na magkakapatid at may work naman. Tanong ko po is, ano po ba yung mga papayo niyo sa sitwasyon namin habang nag-grieve at naharap sa bagong taon? Parang last week may tinanong, parang 2 weeks ago may tinanong na ganito rin, ano? Yeah, grieving. Ito yung sinasabi ko sa iyo na may mga tao na hindi lahat sa Pasko ay masaya. Okay. Yung iba nga they dread the coming of the season because it reminds them of many tragic experiences or trauma experiences in the past na nangyari during this season of Christmas. Okay. Pero karamihan nga nagsasaya. So itong ating nagtanong ay isa sa mga taong yung naka-experience ng feeling of loss. Oh, yeah. Ang hirap no kapag yung mother ang nawala. Oo, yun nga din ang For nakita some ko rin reason. Oo eh. Ilaw ng tahanan ang tawag sa mga ina. So pag nawala ang ilaw, so madilim na ba yung tahanan tsaka dadaanan nila Posible. as Kasi they pag, navigate the life? may malaking factor pag talagang nawala yung nanay. I have a strong feeling at observation. Ako din personally, ang prayer ko, Lord, habaan mo pa ang buhay ng nanay ko kasi parang hindi ko pa kaya Oo. mawala ang aking ina. Though nagkakaedad na rin siya, pero yun nga, I always pray na sana maging healthy. Pero yun, going back, mahirap talaga pagka ang mother ang nawala sa family. So kakaiba din yung grieving ng buong family. So siguro ang maipayo lang po natin dito ay i-acknowledge natin yung truth Knowledge. na nawala yung mother. Oo. Kasi alam natin na mahirap tanggapin. Pwedeng nasa in denial stage ka pa. Again, may mga stages nga po, sabi nila, ang grieving, pwedeng you're in denial, pwedeng rin may galit. Anger. Oo, Posible, anger, no? posible Oo. yan because hindi natin alam kung ano naging cause ng pagkamatay. Okay, kasi mas madaling tanggapin kapag yung natural, nakita mo Oo, kung paano, yung deterioration ba, or Oo. basta malinaw yung dahilan, it makes somehow a little bit easier to Yeah. accept the reality. Pero pagka hindi mo alam, hindi mo magets, Mm-mm. medyo nagkakaroon ka ng galit. Mm-mm. At sometimes, it's hard to acknowledge din yung galit mo sa Diyos Oo kasi nga parang we are taught not to be angry with God. Oo. But you have to understand that God can handle anything. So and God can see actually yung anger kung meron ka kahit sinusuppress mo pa yan. So just acknowledge those feelings kung meron. If you found yourself somehow during your prayer bargaining to the Lord, Yeah. normal din po yan. Okay, yung ma-depress ka, mawalan ka ng ganang gawin yung mga bagay na dati mong ine-enjoy,
Normal response din po yan kapag namatayan tayo, hanggang sa dumating ka sa point na totally ma-accept mo na. So, ang sinasabi po natin dito is, pwede mo pagdaanan lahat ng stages na ito, pwede rin hindi. Whether you go through with it or not, what really important is to acknowledge the reality and find ways how to live in this new normal. Again, I will use that term na, okay, this is the new normal in your family. Wala nang iyong mother. So, find ways how to cope with the loss at the moment. And it could start by acknowledging the reality na, okay, wala na yung mother ko. So, what can I do this time? You're saying, Doc Alay, na parang acknowledge that you lost a loved one. And then normalize the stage, like kung iyan ay sa denial, possible aggression, questioning God, bargaining, and then being depressed. So normally itong ganitong mga manifestation, that stage should be normalized. And then find ways how to cope. No, kailangan maging open, maging bukas sa mga pag-alpas, pagtawid, at one painful, one grieving day at a time. Parang ganon. Bigla ko yung naisip kasi pag namatay ang isang magulang, whether it's a father or mother, yung mga medyo bata-batang anak, dito yung hindi makapag-express ng damdamin, ng kanilang mga thoughts, they tend to act out. They tend to act out. Example ng mga usual acting out behavior. Ayun, mga barkada lang madalas, inaaliw kasi nila yung sarili nila. Hindi nila kayang harapin yung pagkawala, yung sobrang lungkot. Yung iba nagkakaroon develop na yung mga dating iniwang bisyo pwedeng bumalik. Oo, yung mga ganon. Pwedeng maging loner yung isang tao. So ito yung mga example na pwedeng maging i-act out ng isa sa member ng family because hindi nila ma-handle o hindi matanggap yung katotohanan na nawala yung isa sa mahal nila sa buhay. Oo. Tama yun, Especially, tama ka dun when you specified the younger generation na hindi pa ganun ka-develop yung resiliency at parang hindi pa mapag-isip ng mga plano kung paano, naturally at meaningfully express yung kanilang grief at yung mga pagluluksa. Nagkakaroon ng mga behavior na coping. Pero yung coping mechanism, hindi therapeutic. Hindi healthy. Damaging, unhealthy. Nakita ko kasi yan sa iba kong mga client. They are wondering, bakit po nagkaganon yung aking kapatid o yung aking anak after mamatay, yung nanay o yung tatay. Sabi, tas kinukumusta ko, so nakausap niyo po ba? Sasabihin nila karamihan, hindi ko kasi nagsasalita at ayaw ko makipag-usap. So, siguro mayroong struggle din expressing their thoughts and feelings. So in order to express their grieving, or that's the way they grieve, that's how they cope up with the loss, they tend to act out. And to be honest, kahit sila po, hindi din nila gusto yung ginagawa nila. Wow. I hope in the course of time, Doc, matutunan natin, maging mga kaagapay natin to really understand and accept the reality of death, and hindi naman tayo exempted dito. Minsan una-unahan lang yan. Oo. Tapos, I think 2 weeks ago, diniscuss din natin ito na part of being human is to grieve, to lament, to understand that lahat ng ating mga earthly connection ay may katapusan at hindi siya talaga forever. At otherwise, magiging disillusioned individuals tayo. We suffer even more or longer than usual or expected sa grieving process na we have all to go through. Parang we all have to go through. Yes. At yun nga, aside from acceptance, kailangan siguro maintindihan na nagtanong na nabanggit ko to in our episode last week yata or 2 weeks ago, na death is not the opposite of life. Okay. Death is actually a part of life, an innate part of it. Innate part of it. Innate part of life. Integral. Oo. Indispensable. Yes. Ayan. Sabi ng listener natin, kanina po marami tayong pinag-uusapan tungkol sa anxiety. Paano po ba maiwasan o i-manage ang anxiety sa bagong taon? Siguro iniisip niya yung, di ba yung pagpapalit ng taon ay maraming mga agam-agam, hindi sigurado, maraming uncertainties, hindi tiyak. Kasi especially mga younger generation, hindi sila into long-term planning. They mga short-sighted sila. Actually, hindi ako Gen Z, pero hindi rin ako long-term planner. Ako din. So I can only see what lies ahead. I live by the moment. So parang
when you have the threats of war, Doc, and then you have the socioeconomic issues affected by very poor political, context na meron ng Pilipinas, who wouldn't be anxious? Who wouldn't be assured na a good life is awaiting tomorrow, 'di ba? So parang when you look at the general issues ng buhay natin, ang daming mga problema. Then maglilipat ng taon. Alam ba ng mga nakaraang taon, hindi mo natin akala na by March magkaka-pandemic tayo, magkaka-quarantine. And then mayroong January na pumutok yung bulkan ng Taal. And then may nagkaroon ng yung mga landslides and all. I think itong mga recent events na nangyari sa Philippines, na nangyari at the first quarter of the year, somehow has affected the way we think of the coming New Year's. Nag-anticipate ba tayo ng mga paparating din? Parang siguro, unconsciously, we tend to do that, including us. Kaya meron tayong mga feeling of anxiety and fear probably and worries as the year ends, as the New Year comes. Kasi nga, pumasok ang 2020, nagkaroon ng pandemic, nagka-lockdown. 2021, parang yun yung sa bulkan yata. Tapos yung sa war, 2022. Yung mga landslide or bagyo ba. Non-stop, devastating. So, nangyayari siya during the first quarter of the year, which is unusual during the past few years before the pandemic. So, probably, yes. Ngayon ko din lang na-realize yan. It could be a factor kung bakit karamihan sa atin, especially the Gen Zs, kasi sila yung naka-experience ng pandemic talaga I mean, sila yung they feel so lost after what happened during the lockdown and all that stuff. So, it could be. Yeah, it could be. No? Kaya nagkakaroon ng mga higher level of anxiety and worries yung mga tao. But then again, how are we going to face that? We have to accept also one reality or the other side of the coin na pwede din namang hindi siya mangyari ngayong 2025. We can always hope for the best. Sabi nga nila, na instead of being affected by what happened in the past, pwede natin din i-allow ang ating sarili to be affected by positive thoughts. Positive thoughts, okay. By praying and hoping na siguro naman that 2025 first quarter will be a great start for almost all of us. We can actually pray for that and think of that to counter yung mga anxious thoughts that we have. Another practical approach sa mga anxious, kasi yung anxiety is coming from the different thoughts that we are allowing to occupy our heads. So you have to ask yourself, ano yung mga evidence na mga iniisip mo is going to happen, and are they factual? Ano yung mga possible factors that might make these thoughts become a reality? Kung wala kang makita at wala kang makuhang evidence that it's gonna happen, then you have to drop it and start living in the moment. Kasi nangyayari po, mga kaagapay, when you occupy your minds with different thoughts that is happening, that you think could happen in the future, you are forgetting what is in the present, what's in front of you. So parang, it's meaningless actually, and waste of time every time we use this present moment right now na mag-isip ng kung ano-ano. Okay? Yeah. Right. So yung the more nangyari kasi sa atin dahil tayo ay traumatized by the recent years. So hindi natin mapigilan yung mag-anticipate something bad might happen. Like itong sunod-sunod na bagyo, devastation, financial bankruptcy, mga global issues. Actually, may mga basihan kung iisipin, Doc. Meron. Kaya nga we acknowledge the reality in the past. Siguro instead of anticipate, hindi naman, kasi okay ang anticipation . It's like preparing yourself. Okay, yun kuya, anticipate. Yeah. Pag nag-cross ka ng more than anticipation, yun na yung papasok yung fear at saka worry, tsaka anxiety. So, dapat alam natin na nag-anticipate lang ba ako? Or am I allowing myself to be scared? Or can I just prepare? Some people kasi ang reason out nila para makapaghanda ako. Ang problema sa paghahanda, nag-hoarding. O kaya ay parang they are being hostage by too much fear. Remember yung anxiety? Nag-hoard ka na, panic na yun . Oo nga, exactly. And then, nabiging suspicious ka sa paglabas ng bahay ng mga anak mo, hindi pa umuwi ng bahay, ganyan. May sapat ba halimbawa na bigas o tubig in case magkaroon ng mga natural calamities o disaster, man-made catastrophe.
Di ba? Ano, parang grabe, ang palalim ang usapan natin na mas alam lang po natin na isang taong may anxiety, meron siyang stresses, tapos nag-overthink siya, nag-worry siya, tapos may bagay siyang kinakatakutan, hindi ba? So when all Because these of things that, hindi siya are, makafunction. hindi siya makafunction, di ba? Pero yung isang typical response ng tao dito ay nagkakaroon ng mga coping mechanism to alleviate yung stress, yung worry, overthinking, and fear. At I guess it's a gift of God na meron tayong natural tendency to find a way or to get by or parang to prepare in a good sense, pero hindi kinakailangan everyday ang ating almusal, tanghalian at hapunan ay pagkatakot, pangamba at pagkakabalisa. By the way, merong healthy anxiety. Okay. Yung healthy anxiety is help us to be vigilant and prepared, and that's it. Yeah. Then you can easily go back to your normal daily routine. Kapag ka na-hamper yung mga healthy activities that you usually do in the day because of your anxious thoughts, doon siya nagiging unhealthy. I see. Constructive understanding of anxiety. In other words, parang I think nababasa natin madalas, every day is a gift. That's why it's called present. Wow. Oo, nabasa ko rin sa mga quote. Ang bawat araw ay handog ng Diyos. Ayan, tagal nating every gising is a blessing. Ayan, napakinggan ko rin yan sa mga kasamahan natin dito sa station. But nevertheless, kaysa tayo ay maggumo ng pagkatakot, pagiging numb, balisa, at go-overthink, let's live by the moment. Yung mga existentialists, laging lang pinopromote ito, let's get to live each day at magpasalamat tayo sa mga karanasan at mga opportunities. Save a relationship, hindi ba? Napaka-importante rin ngayon. Pahalagahan yung mga relasyon. At may naalala pa kong quote. Ano pa? Sige. Ayaw magpatalo. Anxiety is a call to pray. Yun. Why worry when you can pray, di ba? Iniisip sabi ko, parang sana ganun kadali, no? Pero yun nga, anxiety actually, may truth naman din sa quote na yun. Anxiety is a call for us to pray, to increase our faith. Yeah. Tatapatan ko pa rin yun naman ako sa mga... Alam mo, yung nakatuwa yung utak natin. May tawag dito yung mga random access memory. Exactly. Random access memory na, again, I get to read this parang when you feel like there is no way out, look up. Another quote na naman yun, no? Oo nga. Kapag feeling mo talaga di ba sa tunnel vision, isang concept ito sa counseling na parang a depressed person or a very anxious person sees nothing but black, no darkness. So, parang, di ba tunnel vision, naghahanap lagi tayo ng liwanag. Ito naman, itong quotation ito parang, when you feel like, and you realize that there's no way out, no look up, titingala tayo sa kalangitan. And I guess sa Matthew 6, yan yung diniscuss ni Jesus sa kanyang mga audience, na parang, why worry, when you can pray? Bakit ka magbabalisa kung mababalisa ng tuluyan kung ito pala ay mga paanyaya sa'yo para manalangin, dumulog sa Panginoon? Totoo. Ayan. O siguro, bago tayo mag-break, ang paanyaya po namin ni Doc Alain sa inyo bilang mga Christian counselors at psychotherapists, you have to get your pen and journal. And then, sabi ko po kanina, if you have time, go through the last 12 months and then tingnan nyo ano yung mga significant things na nangyari sa inyo. And then start jotting down yung mga bagay na you are most anxious about. Yes. Mga bagay na kinakatakot nyo. Then the moment you make, nagulat ka na, puno pala yung book, yung journal nila, And then you have, the more that you recognize and label them, pag sinusulat na po sila, pagkakatiwala natin sila sa Diyos. Parang ceremony na parang, Lord, I have recognized this fear for 2025, pero I am choosing to give them into your hands because my knowledge, my bank, my experience, my contacts, my education will always be limited until you, God, work in these things and make pakialam. At be in control and sovereign, and be completely providential sa mga issues and needs at situation na ito na posibleng mangyari o posibleng hindi naman talaga mangyayari. Of course. Diba? Ayan. I guess Doc Alain and I would like to end that first half of our episode sa gabing ito. We are hoping and praying that we will be able to maximize yung pinaka-discussion at mga implications at mga invitations namin for tonight para po sa inyo na katulad namin ay excited at parang may mga na-anticipate din ng mga bagay na mangyayari that are yet to come. But then again, our job
And our Christian response is to acknowledge God in this very transition and then fill our hearts with gratitude and faith and submission to Him who knows all things and who orchestrates all things for His glory and for our good. At dahil po dyan ay pansamantalang puputulin ang programang ito para bigyang daan ang ilang paalala at anunsyo mula sa ating istasyon. Ang programang Heartline ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Bagong taon. For sure, walang pinagkaiba to noon. Stress na naman ang dulot nito. Marami na namang frustrations. Pagod na pagod ka na ba? Motibasyon ang kailangan mo. Mahirap umasa kung hindi ka sasampa sa panibagong pananampalataya na makakaya mo ang lahat sa tulong ng Diyos. Manghihina pero huwag kang hihinto. Mapapagod pero may panibagong lakas kung ikaw ay aasa sa Panginoon. Okay, thank you. Ganto ba dapat mag-smile? Ang tawa. Yan, ganyan nga pare. Mapagpalang taon po, hatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At nagbabalik po ang programang Heartline Monday Edition para sa pinakahuling episode for 2024. Kasama pa rin po mga kaibigan ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center. This is Pastor Archie de la Cruz. Kasama si Dr. Alain. Kasi minsan Parch yung tawag sa akin sa church. Parang Short Pastor for Archie. Pastor and Archie. Oo, So, Parch. So, parang kaya- Parch Land. Parch land, kaya parchment paper. Pangit pagka-parch. Kasi Oo nga, parang no? tuyo kasi ibig sabihin. Tuyo, oo, nun eh. parchland. Oo nga, yung tuyot. Kakagaling ko lang sa disyerto naman kasi, alam mo naman. So, nanayot ka. Ganun ba yun? Nagtuyot. Uy, shoutout minsan pa sa mga kaibigan natin sa Uman Evangelical Christian Church. Yung mga elders and councils, of course, yung mga Lion family, Molar family, Geron family, tapos pamilya nila Kuya Mike, at napakan si Ate Chel. Nako, salamat yan si Ate Mai, si Ranzel, at napakadami kasi nila dun sila Ate Eva, si Ate Geraldine, yan, sila Ate Malu. Napakadami Buong mga... congregation yata yan eh. At active members who have really given me a very warm accommodation. That's why it's good to come back next year. Hopefully, mali mo kasama Amara, di ba? Lapit-lapit ng Oman. By God's grace. By God's grace. At ganun din sa mga kaibigan natin sa ADIMEP o Assemblies of God dyan sa Florence, Italy. Okay, Ruth Hazel Sullivan, Tito Ricky, Tita Melba, at yung mga si Pastor Albert, Pastora Shirley. Hello po sa inyo. So, maging sa nasa Arezzo, Italy. Sila Pastor Joel, sila Pastora Tess, at kay Jairus. Happy New Year po sa inyo. Maging kila sa Gonzalez family, kila Tita Sen Gonzalez, kay Rick at Erica. Happy New Year po at advance. Congratulations sa inyong upcoming wedding. At sa mga kaibigan po natin diyan din sa Jesus is Lord dyan sa Milan, Italy. Pastor and Mrs. Benny at saka Angie Alcantara. Hello po sa inyo. Maging sa Cucinela nga pala. Yung Filipino restaurant na pag-umayari ni Franz saka ni Angela. Congratulations and may God bless your family and your business. O Doc, baka may nakalimutan kang batiin mula sa ATS, classmates and friends and few Yeah, I others. was thinking of them. So, shout out kay Micah, kay Philip, at kay Mami G. Nakita kami last week or 2 weeks ago before yung kabisihan ng Christmas. So, it's really nice to catch up with you guys. And, sino pa ba? Si Taijo. Atay Joe. Na-meet din natin last week. So, before sa kabisihan ng Christmas. So, it's so nice to catch up with you, Taijo. And, sino pa ba?
Of course, ang ating mga kasamahan sa Amara. Oo nga. Si Miss Rachel, aming pong Executive Director, at saka si Teacher Marcia and si Kuya Eugene na until now ay nasa Amerika pa rin. Parang hanggang New Year yata siya dun, no? Oo nga, naglalaro ng snow, gumagawa ng snowman, kumakanta ng Let It Go, Let It Go. Sige, pagkatrabahoin ka namin, Kuya, pagbalik mo dito, lahat ng counselies namin tatapon namin sa'yo. Para makabawi ka naman, ano? Unless may magandang pasalubong sa atin. Ayun, so conditional pala ito. So, ayan, Happy New Year sa inyo at shout out and good evening na rin. Mhm. Magandang gabi po sa mga kapitbahay ko dyan sa Biyayang Tahanan Homeowners Association. Of course, aking kapatid si Ace de la Cruz at ay mama ko si Nilda de la Cruz na nasa Batia, Bukawi, Bulacan. Mga kapitbahay niya po dyan sa St. Martha State Homes. Hello po sa inyo kay Cindy, kay Nap, kay Yulin, kay Louie, kay Lark, tsaka si Clay. Ayan, Kay, ayan. Happy New Year mga kapatid. At ganun din kay Pastor Benji Alcantara tsaka kay Congresswoman Cha Hernandez Alcantara. At maging sa inaanak ko na si Dylan. Happy New Year po sa inyo at mga sa mga angels natin dyan nakasamahan sa bahay. Yung kapitbahay ko na lagi nakikinig din si Mama Grandma Linda Unabia. Hello po sa inyo. Happy New Year. At yung kanyang mga kapatid Benitez family, kay Ate Lisa, kay Kuya kalimutan ko tuloy pangalan. Kay Ernie La Rosa, ayun. Hello po sa inyo. Maging sambahayan po ng mga placer at maging sa Agapito family. Happy listening at Happy New Year po sa inyong lahat, aking Ay, mga may nala kapitbahay. akong batiin pala. Go! Yung classmate ko ng high school na still in Hong Kong, hi, Alona, if you are listening, Happy New Year sa iyo at shout out sa iyo, tsaka sa iyong family. Tsaka si Pastor Ziggy, tsaka si Justin. Okay, aking inaano kasi anak nila, si Yun. Jared. So, Happy New Year sa inyo. And if you are listening, magandang gabi. Tsaka, ito, another friend na missionary. Okay. They are living in Chiang Mai, doon sa tinawag ng Panginoon, sa ubasan. Alright, so they're serving and hopefully makapunta ako dyan. Matuloy yung ating plano for me to visit and teach. Yung mga member ng church nyo dyan, ministering to the refugees. Refugees. Di ba yung yung Chiang Mai nasa border between Thailand Yeah. and Myanmar. So, doon ang ministry nila and they are planning to invite me to provide some psycho-educational workshop Yun. sa mga issues on sexuality as well. So, hopefully matuloy. So, shout out sa inyo and Happy New Year kay John Mac and kay Rina at sa aking inaanak na si Carrie. At of Okay. course, sa aking family. Kasi ngayon ay mag-New Year, makikinig yung mga yan kasi walang ginagawa. So, Happy New Year sa Dizon family sa Rosario, Batangas. Ayan. Ayan, nako. Sa Batangas din ba damang-dama yung extension ng mga holidays like Christmas and New Year? Do you get to feel that, witness that even days after New Year? Actually, iba pag nasa province. Paano sa probinsya? Mas positive at hopeful yung mga tao because probably daw yung mas buhay kasi yung communal culture, yung community. Okay, oo. Na even yung mga handa nyo tumatawid sa kapitbahay at saka sa kabilang kalye because nagpapalitan, nagbibigayan ng mga handa during medianoche, kahit yung even yung mga pagkain na pang Noche Buena, even before Christmas. So, tsaka yung bigayan ng gifts, yung iaabot sa kumare, sa inaanak. So, yung relationship, mas nabubuhay. So, mas mafe-feel mo yung pagiging part ka ng isang community celebrating the season. Yeah. Yun isa sa mga namimiss ko kapag nandito ako sa Manila eh. Yung hingian ng hindi mahingian ng ulam. Yung Palitan. baka may labis o yung mga ganyan ipamimigay sa kapitbahay as part of gift na rin. So, tapos kaya pagpasok ng bagong taon, may mga kasi sa family namin, may nagse-celebrate ng January 2 ang Okay. inay, magbe-birthday yan. So, definitely happy atmosphere pa rin. Tapos yung isang kapatid niya, ang tita ko, tapos yung kapitbahay namin nag-celebrate ng birthday. So, tuloy-tuloy yung celebration. Kaya hindi mo masyadong nafe-feel. Actually, feel mo ang
ang pagpasok ng bagong taon in a positive way. Positive. Kasi may mga series of family gatherings Oo, affirming our parang connectedness. extension ba, Oo. hindi pa natatapos. Kaya That is kung hindi naubos ng Pasko at bagong taon yung budget. hindi naka-budget na yan. naka-budget. May mga handaan na talagang inaabangan, kumbaga. Oo. So isang uri pala ito na anticipation compared sa discussion natin ng first half kanina. Anticipating yung mga challenging, fearful days and months ahead. Pero ito anticipating an extension, an extended celebration. Oh, nagkataon kasi yung mga celebration ng mga personal, mga birthdays, mga ganun, anniversaries, yun. Right. Ako ngayon pa lang kasi mamimili ng ng gift eh. Hindi ako, nakaugalian ko na I have mastered and learned yung trick na hindi ako makikipagsabayang bumili ng regalo bago magpasko. So for you, it's a post-Christmas gift. Yes, oo. And I get to sinasabi ko naman na parang Ninong does not have time, no? Na mamili kasi yung pagpila pa lang, pag-iisip, pag-traffic, what a waste of time eh. So inisip ko, if may inaanak, since may tatanggapin naman sila sa ibang mga ninong at ninang, may i-delay ko lang yun sa akin. At kadalasan, binabagsak presyo ng mga grocery department store. Siguro yun ang mas ma-appreciate ko, no? Yung they are selling it at much a lower price kasi patapos na yung season. I was about to say nga, how about shopping earlier than usual? Oh, like the ones we know from Amara. Para hindi mo na pinoproblema yung waste of time sa pagpila, yung traffic. So, maiiwasan mo yun if you do the shopping of Christmas gifts earlier than the usual. That is, kung merong extra budget ka o parang nakatabi ka na parang gawin yun. Like si Ate Marcia, di ba? Lumimili siya as early as June, July daw eh. Yeah, I heard. O, tapos kaya yung kwarto niya, wow, talagang pinag-usapan siya. Hello, Ate Marcia. hindi pa natin nare-receive yung gift natin. Yun po isang uri ng parinig lamang na but anyways, sabi ng ating listener, good evening po Doc Alain and Pastor Archie. Ako po ay isang health advocate sa aming community dito sa Taguig. May mga opportunities po na mag-share ako ng lectures sa mga barangay ukol sa Healthy Christmas. Nagkaroon. Ako po ay Christian din. May mga tips po ba kayo tips ko kayo na po ba kayo na pwede ko mai-consider? Okay, mag-share ng lecture sa mga barangay o sa Healthy Christmas. Oo. First and foremost, ano yung Healthy Christmas Yeah. na tinatawag? If you're referring to a healthy food or a healthy celebration when it comes to food, medyo hindi ko din alam kung paano siya gagawin. Kasi this is the season that Yeah. most Filipinos in our culture talaga inilalaan niyan sa pagkain ng mga bawal. Okay. Parang pinaghahandaan nila. Sinasabi nila, ano na lang, bawi na lang pagpasok ng taon, mag-exercise and all that. Now, if you're referring naman to a healthy and holistic way, including yung mental health and well-being, and I think ito yung sigurong inaano ng question niya, no? Kasi nagiging stressful Oo. ang Christmas celebration for Right. many people. So, why not make it really as a relaxing moment? Okay? You teach your community, okay, na pwede mo i-consider, pwede mo ang title ng iyong seminar or short talk ay how to celebrate Christmas in a non-stressful way. Yung mga tipong Okay. ganon. Or New Year, perhaps since mag-New Year na. Ano? Oo. Kasi ginagawa iba ngayon either and they celebrate Christmas yung huli. Parang post-Christmas okay. celebration, hindi sumasabay sa Karamihan. So yun ganun, how to celebrate the holidays in a non-stressful way. When you say stressful, yung unhealthy stress. Kasi stress naman is always part of our life, and if you know how to manage stress, they can be actually an advantage on our part. Yeah. Okay? So, yun. Pwede ka mag-umpisa doon. Ano yung mga nakikita mo nagpapa-stress out sa mga tao, yun ang bibigyan mo ng solution sa iyong talk. Like yung nabanggit kayo na ni Pastor Archie, avoiding the stress of unnecessary traffic that you can experience, wasting of time. So, you can actually suggest them yung kung may budget, yung early shopping than usual. O kaya yung kagaya ni Pastor Archie, yung post-Christmas shopping or gift. Kasi totoo naman yan. Mas konti na yung tao na namimili. They more on pasyal na kasi wala na sigurong budget. So, yun naman isa sa mga bagay na pwede mong gawin or ipaalam sa mga tao. Or, siguro, pwede mo ring isama sa talk mo yung wag masyadong maging
bonggacious yung Oo. celebration. Handa. Kasi hindi maiwasan yung paramihan ng handa o pabonggahan Oo nga eh. ng celebration. Sabi ko, aren't you trying? Baka nakakalimutan natin yung totoong reason kung Yeah. bakit tayo nagsa-celebrate. So you can remind your community ano yung purpose, bakit we are celebrating. So you can be practical about it at the same time at also maging meaningful din yung talk mo. Kung ganon yung gusto maging healthy Christmas sa iyong barangay. Napansin ko rin po, whenever I do lectures, isa sa mga bagay na nagka-captivate ng attention ng aking mga audience, listeners, counselees, yung being practical in all our decision making, situation management, at yung ating mga decision making. Kasi minsan lahat nagiging ideal no? Na some things are easier said than done. Oo. Di ba? So parang to make it more incarnate or incarnational, yung practicality ng ating theology, spirituality, ng mga plano, ideals, ay nag-make sense to an existential hungry generation na what matters to right here and right now, also to spare us from too much anxiety at parang too much overthinking, no? So it's more like leaning towards the meaning and ayun. purpose of Sino what nga we ba are ito? doing. Victor Frankl ba to? Si Viktor Frankl. Oo. Existential. Existential Oo. approach in counseling. Ayun. Let's live by the moment. That's why it's called present. Living in the present, ika nga. Okay. Oo. O sabi naman ng ating listener, hello, Pastor Archie. Nakaka-relate po ako sa dami ng inaanak at di pa rin po ako nakakapamili. Sabi niya, dami ko rin dapat regaluhan. Seriously, nasa season po ako ng pagtitipid dahil may mga investments po ako na kinuha early this year. Dati po ako isang magastos at ang Pasko at ang mga holidays ay talagang panahon ng paggasta. Paano po ba successfully i-control ang sarili ko sa pag-spend? Okay. Dapat ang kausap mo ay si Chinkitan. Uy, may bago siya yung Alcansya Alam mo yun? Yung may bago siya nasa PCBS yata. Anyways. Oo. Saving Pwede ka tips. siguro, kung gusto ng mga specific tips, practical tips on how to manage your finances, you can buy the books and some you can visit the vlog din ni Chinkitan kasi kaya ko siya na-recommend. Very practical yung mga advice na nababasa ko sa kanyang page or pages, social media. Okay. So, and it's actually helpful naman. Yung self-control kasi, matidevelop mo yan if you have learned how to establish what are your priorities when it comes to expenses. Priorities. So, maganda yon. Let's acknowledge the fact that you're able to invest early this year. And that is good. And you have a good enough reason for you to make an excuse to give extravagant gifts sa mga inaanak mo. Kasi yung gift naman, di naman siya kailangan extravagant. Yeah. Ngayon lang naman nauso yung, or I don't know, it's sabi nga is the thought that counts really. Ang important, sa mga bata, mas maganda merong mabuksan sila ng something. Or ma-receive at least something. It doesn't have to be expensive. Okay? So, ayun, i-consider mo yon. Ano yung pwedeng mga handmade or self-made gifts. Okay? Yung mga bata naman, may matanggap lang sila, mabuksan sila during Christmas season. Isang mababaw, pero magandang kaligayahan na yun para sa mga kabataan. Ngayon, pag mga teenager na yan, parang they are maging practical. So, they want money na. Yeah. Yung mga uso, mga ampaw, no? So, ayun naman, hindi naman sila magko-complain kung binigyan mo 100 lang. Importante, meron ka mabigay. Diba? Ngayon, ang 100 parang 10 pesos Wala lang ang na value, no? Anyways. So, parang 500, pero Uy, naku, malaki na rin malaki, yun, malaki no? yun. So, you manage. Ang importante, pag madami yan, Yeah. don't work on the budget. Right, Hindi yung right. kailangan mong mag-go beyond your budget just because you want to satisfy their needs or their wants. So, ngayon nga, nire-recommend ko, why don't you make it practical yung mga, ano yung kailangan nila? For example, sa pagpasok ng school, why don't you give them what they need? For example, kailangan ng notebook or kailangan nila ng gantong gamit sa school. O Rolex, ganun. O kaya LV na ba? Ganun ba pang pasok? Ano ba? Dear. Sige. O kaya Giordano na mga na pang PE. Okay, yan kung ang ninong at ninang mo ay Las galit Mola. sa pera. Oo.
Pero pag you're working within the budget, medyo maging practical yung ating approach. Pag sa Divisoria kasi marami, Giordino. Tapos Bench. Okay. Letter M, Bench. Oo, I used to see that nung namimili pa ako sa Divisoria long time ago. Pero ngayon kasi na mauso online, Oo. hindi na ako nakakapunta dun eh. Pem Shop. Hindi ba? Meron promise na meron ganyan. Saka Armeni. Armeni. nakita ko yun talaga, promise. But anyways. Pero in the eyes of a child, no, gift giving, generosity, sharing is caring, regardless of the amount. It's the thought that counts. Totoo. And but do not lose the practicality of everything, especially as we get to be wise in managing our resources dahil malayo pa yung ang tawag din mga petsa de peligro. No, January 2 pa lang ubos ka na, and remember, you have 10 working days So when to... Judith comes. Oo, isa pa yan, no? Yung mga payables. Tapos, Yun nga yung mga petsa de peligro that sa ibang term, si Judith yan. Judith o Jonah. Bakit Jonah? Juna. Judith. Alam mo yung Judith Judith kasi. Oo. Yung Jonah naman, Juna. Ewan ko. Anyway, sabi nung isa naman nating listener, Happy New Year po, Pastor Archie and Doc Alain. My lola was diagnosed o has been sickly lately at dumadalas umiiyak. May nagsabi po na posibleng ito ay depression dahil sa lungkot na magpapasko daw po at magbabagong taon. Normal po ba ito sa isang katulad niya na nabiyuda ng isang taon? 72 na po siya. Okay, Lola, so she's a grandmother. Nabiyuda ng after a year, so it's still fresh. Tapos na-diagnose siya ng... Posibleng depression. Posible yon kasi she suffered a loss. Mm. Especially kapag long marriage, at kung depende sa relationship kung anong meron sila, kung nakikita kagaya ng mga ideal, hindi naman ideal relationship, yung talagang they value yung pinagsamahan nila bilang mag-asawa, tapos biglang nawala yung partner. Normal na magkaroon ng mga ganitong feelings or experiences when it comes to your mental well-being. Siguro yung depression, posible yon because kapag ganun siya mag-grieve at the moment, there's a possibility na mawalan siya ng interest for the moment or in the meantime sa buhay kasi nasanay siya ng may kasama, tapos ngayon nag-iisa siya. So, anong pwedeng gawin? Just to be there for the lola. Tapos, pwede mo i-encourage siguro ang lola mo na lumabas-labas, okay, kausapin, ask her about the happy memories na meron. Kasi kapag may nakakausap at tinatanong mo siya about the good memories ng nawalang kabiyak, minsan doon siya nakakakuha ng realization na hindi naman dapat talaga pala malungkot ng todo or talaga mabuhay na sa kalungkutan kasi kasama pa rin niya yung kanyang nawala through the memories and experience that they had established for the past several years of their relationship. So, isa yon sa mga pwede niyang gawin. Don't you normal po ba ito? Yes, there's a possibility to the point na, yun nga, medyo maedad na rin na sana na may kasama. So, posible yun. Maraming mga practical ways, in other words, no, to help an aging lola na posible yung mga normal depression due to grief and loss. Tapos, like memory, quality, and quantity times with the lola. Alam mo kasi iniisip ko kayo habang binabasa yung tanong, na hindi nagtatagal because of loneliness, yung significant other nila ay namatay. So, yung even embracing death, or parang wishing for death is not too far from their cognition. Tsaka makadagdag yung panahon, yung season, environment. It's Christmas season, holiday season, a season for joy and giving. And all of a sudden, again, you experience this. So, malaking factor din natin i-consider nga yung season mismo. Yeah, Let's season. hope na lang talaga and pray na after pagpasok ng bagong taon, alam mo yung pagbabago din ng pananaw at pakiramdam ng iyong lola ay magbago rin in a more positive way. Oo.
And just be there, no? At alam ko sa mga pag nasa matanda, Doc, yung isang stage ni Eric Erikson, yung psychosocial stage development, yung sa despair at yung mga generativity. You remember that? No? Yes. Na kailangan ramdam pa rin nila sila ay merong silbi, may katuturan, pinapakinggan pa rin. Yung Totoo. kanilang opinion, pananaw ay nagmamatter pa din sa mga anak, sa mga manugang, sa mga apo, di ba? Yes. So, let's give them the respect, the due, and the honor they deserve. Kahit parang kung minsan ay parang anticlimactic o parang ang KJ ng mga lola, mga lolo. Pero sa akin kasi pagka na-condition tayo na it won't be too long, so let's give them a good exit to life. Let's give them let's give them gracious opportunities na bago mawala ng tuluyan yung kanilang capacity to memorize or remember names and name people. Nabasa ko yun, by the way, no, a few weeks ago, na isa sa mga nakakatakot at most depressing situation yung when your loved one cannot remember you na. And you have lost the memory of who you are, who you were to them. Gusto yung mga nagsasuffer na Alzheimer's and dementia. Dementia, na parang, kalimutan ko sino yung author, pero grabe when I read it sa Facebook na, nga, it's a reality na dapat mong katakutan. Hindi mo na alam kung sino yung mga naging bahagi ng buhay mo, anak mo, asawa mo, biyanan mo, mo. No? Parang, when you come to think of it, di ba? So parang while they still can, no? Let's create wonderful, meaningful, mga intentional moments to give them, no? Na ma-enjoy talaga nila yung mga bagay na ito. Ayan. So, alam ko na ang Grandparents' Day ay a few months ago pa. But this is to honor our parents who lived their lives helping us, shaping us, and molding us to where we are right now. Doc Alin, since we have a few minutes left, parang as we both of us, no, kasama on behalf of Amara Counseling and Training Center, ay ano yung mga bagay na inu-look forward mo, Lord willing, ngayong 2025? Lord willing, kung luluubin ng Panginoon. Lord willing, sana ma-publish yung aking manuscript. Yeah! Can you Ayan tell? tuloy, alam na nila. Put on the spot, sige. Hindi, bigla ko lang siyang naisip because I'm praying for it. Na sana, Lord, after I have written my story and rewrite again na pwedeng devotional and psychoeducative na type of manuscript, biglang napaging part na siya ng prayer ko. Pero kung hindi naman siya ma-publish, okay din lang. Pero hopefully, yun ang isa sa mga nilook forward ko na sagutin ni Lord. Yeah. Speaking about publishing, binabati natin ang mga kaibigan natin sa Church Strengthening Ministry, Doc Alain. Si Pastor Rayuel Alfonso, tsaka si Ate Sharon. Hello po sa inyo. Happy New Year! Yes. At maging si Ate Jem Sikat, tsaka si Kuya Bernie Sikat, no, mula sa CBL Church at Better Living. Kasama si Ate Christina, Santa Ana, at si Eric, at tsaka si Emer. Happy New Year po, Ate Tina, Christy, at hoping to see you again very soon. At ganun din kay Ate Josephine Soriano mula sa Bethel Bible College. Lagi rin nakikinig sa atin. Hello po sa inyo. At again, yung mga kaibigan natin sa Christian Gospel Church sa Bagong Barrio, Caloocan City, Happy New Year po sa atin. Kita-kita tayo next Sunday. Ayun. So, look for, meron pa ba, maliban dun sa ma-printang yung manuscript, what else? Bumati ka na. Sabi ko, sige, tapos na. Not yet, sorry. Makakalimutan ko kasi. More on magkaroon ako ng opportunity to share what I have learned na something na established at saka regular siya. Like, for example, in a graduate Bible school, something like that. Parang idea ko doon. Kasalukuyan, ikaw ay occasionally tuturo ka rin sa isang school, down south. Bigla ko tuloy naalala. So, kung may nakikinig po from Cornelia Theological Seminary Foundation Incorporated, sa Davao po yan. Then po ako, for the past 3 years na, o 4 years na, I've been teaching as a visiting professor po sa ating mga counseling at mga MDiv Theological Missiological students dyan sa Davao. At sa mga taga-OMF Center dyan, where I stayed last time, I went there for the first time. Just a couple of months. So I really enjoyed my stay there. So Happy New Year sa inyo and hope to see you this coming school year again and with a new school. Yeah. Ayan. That's Koinonia, no? Koinonia Theological Seminary. Okay. Yes. Gusto nating batiin yung ating friend si Doc Olive Bating.
Sa ano naman siya, Caraga State University. Oo, Oy. siya yung tawag dito, First Lady Oh, talaga ba? ni Pastor Ron. Kasi si Pastor Ron is the Ah. president ng Light Bible College naman sa Mm. Butuan. So, yes, if you are listening via Facebook, Happy New Year and shout out sa inyo dyan. May mga kaibigan din ako doon. I see. O, di ba? Talagang ano kaya. So, palawak ng palawak ang influence mo in doing psychoeducative works. Actually, Counseling. matagal na sila. Bigla ko lang naalala dahil binanggit mo. Of course. No? Ayun, so hopefully this year, magkaroon ng mga realization yung mga plan na ko to go there, to provide these seminars and workshops to the schools, tsaka sa churches there, sa Mindanao actually. Sa Mindanao. So, yan. Alright. Okay. Ikaw naman. Ako naman, ang look forward ko ay makabalik ng Italia for, makabanda ng Florence. Again, mukhang Florence lang, particularly Florence at Milan pala, sapagkat may mga initial work na mag-lectures sa mga kapatid natin sa JIL, dyan sa Milan, Italy. At may kaibigan tayo ikakasal doon. May kaibigan din ako ikakasal sa bandang Arezzo. Oh, one of the most beautiful towns in Italy, sa Arezzo, Italy. Ito yung venue ng mga choir Olympics sa Arezzo because they have very, very, very good cathedrals. At ay nako, I've seen at least 2 venues this year at hopefully makabalik doon kasi may kaibigan din ako na ikakasal, Italian garden wedding doon. Wow, ang dami kakasal sa 2025. Oo nga at least bago magdigman. Hindi po, hindi nagmaman, not manifesting. Yun po isang running joke na bad joke. At because of the tension lang po kasi na nangyayari. But we have to keep praying mga kaagapay with what is happening between Ukraine and Russia and then yung mga tension dito sa Middle East involving Israel at yung mga neighboring countries po dito. And then what's happening dito sa region po natin. Our job mga kaagapay is to be always on our knees. Lagi po tayo nagpe-pray sapagkat there are things that are going be insurmountable at nakaka-overwhelmed. But we trust a God who is powerful, all-wise, all-knowing, a God who is in full control, a God who is in perfect orchestration of all things. And we have to keep trusting Him in the unknowns, in the ambiguities of our time as we look forward sa taong 2025. Ayan. Alright, so I guess that's it for Doc Allen, super last parang in the occasion may mga listener tayo at mga kaibigan, mahal sa buhay, churchmate, at mga kakilala na kailangan ng professional counseling at psychotherapy because of the anticipated symptoms at saka recurrent tawag doon, relapse ng mga anxiety at depression. Where can they contact us? Okay, mabilis lang po ito. Just login po sa inyong Facebook and look for Amara Counseling and Training Center na Facebook page. Just follow us there and all the information, the number, the address, the services we're providing, you can all see it there. And you can get in touch ng mabilis po through our numbers indicated as well as through our Facebook Messenger. So, yun na lang. Ayun, Amara Counseling and Training Center. Yes. Okay. Alright, again, lagi po namin itong sinasabi, there's no better way to cap off our episode, at least for the last episode for this year. Kasama po ang Amara sa pamagitan po ng isang panalangin ng pagpapasalamat at pagtatalaga. Hali po kayo, samahan niyo po kami ni Doc Alain sa isang panalangin. Ama namin Diyos na naging sobrang mabiyaya at mahabagin sa amin sa nabuong taon. Kami po ay sobrang nagpapasalamat kung iisipin at babalikan po namin yung mga nangyari, pinahintulot, naganap ng mga karanasan at mga pagpapala at pagtuturo sa amin sa buong isang taon. Alam po namin na sa lahat pong ito ay nagparanas ka na ikaw ay Diyos na nagmamalasakit, nagliligtas, nagpapagaling, nag-aadya, at hindi nagkukulang upang patuloy mong ipakilala yung sarili sa amin, sa aming mga kakasaganahan, sa aming mga kakulangan, sa aming mga pagdarahop. Salamat po dahil hindi niyo po kami binibitawan, sa ikaw wala natiling matapat sa kabila po na aming hindi pagiging matapat. Ikaw ang Diyos na nagbubukas lagi ng mga kabanata upang makasumpong kami ng karunungan ayon sa aming mga karanasan, na dapat ay meron kaming natutunan. At kami po ay patuloy niyong pinapagaling para maging sanhi ng kagalingan din sa mga taong sugatan at nahihirapan. Salamat po sa pagkakataon na kasama po namin yung mga kaagapay namin na narito sa Pilipinas, maging yung mga nasa ibang bansa na nagnanais na
wakasan ng maayos ang pagsasara ng 2024 at buksan ng maayos ang panibagong taon ng 2025 at pinipili po namin na makasama ka sa aming personal na paglakad, kasama mo, sa aming pamilya, sa aming ministry, sa aming trabaho, sa aming mga areas of influence, sa mga specialized ministries po namin. We invite you to be with us because you are our hope, you are our God, you are our Savior, you are our Father, you are our teacher, and you are our healer, who is the source of every good and perfect gift. That's why we are capable of enjoying this life amidst of what is happening all around us. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na biyaya at magmamalasakit samantalang kami po ay patuloy na nagkakaloob at nagpapaubayan ng aming sarili sa pagharap sa panibagong hamon ng taong ito. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagpapasalamat, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. At bago po tayo tuloy magpaalam, shout out again mula sa ating mga kasama sa production. Si Reggie Villena, ang ating RTV team, si Wenmark Balatukan, mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Happy New Year sa inyo and thank you for being with us through the entire year. Yes. Hanggang entire year, magkakasama pa rin tayo. And looking forward, kung luluubin ng Panginoon, magkakasama pa rin tayo sa 2025. Yay! Mga kaagapay, mga kaibigan, ang inyo nga pong napakinggan ay ang programang Heartline kasama ang mga kaibigan ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kami nga po ay mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Muli po, maraming salamat. Let us continue to enjoy the rest of the evening. At mula po sa amin ni Doc Alain ay Happy New Year, mga kagapay. God bless you. Bye. See you next year. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.